Kumusta mga paps? Meron lang akong share sa inyo at ito ay yung madalas ding tanong sa akin. No? Ngayon lang ulit tayo makakagawa ng video about sa carburetor ulit. Okay? Itong video na to ay para sa mga newbie. Hindi ito para sa mga may alam na. No? Kung alam niyo na to, skip niyo na yung video. Hindi para sa inyo to. Para to sa mga newbie na gustong matuto. Okay? Ito yung tips lang, no? Sa mga magkakabit ng D-type, ito yung tinatawag ng D-type o carburetor. Itong klaseng carburetor ito ay kinakabit madalas to kinakabit sa mga GY6 engine. No? Basta sinabi mong GY6, ito yung mga binibentang motor na scooter ni Rusi, Motorstar, at iba pang mga dealer ng scooter na ang makina ay GY6. Okay? Ito talaga ang original na nakakabit dapat sa GY6 engine. Ewan ko lang kay Rusi bakit niya binabago, pinapalitan niya. Ganito kasi yung stock ganito kasi yung carburetor na nilagay ni Rusi sa mga scooter niya, yung mga scooter na carburetor like Rusi Pason, Gala, ano pa ba, basta carburetor, ganito yung nilalagay niya. Ito, kapag ganito yung carburetor ng motor nyo na scooter, ito ay pang ang kasukat nito ay kung sakalang magpalit kayo ay CT100 na badya. Saktong-sakto, wala kayong magiging problema. Sakto yung sa part dito, ito papunta intake manifold, tapos yung pinakabunganga ng carburetor. Saktong-sakto. Kaya kung magpapalit kayo ng carburetor at ganito yung itsura, pang CT100 yung bilhin mo. Para wala kayong magiging problema. Plug and play lang yun. Pati sa kable. Yan. Paras na parehas. Okay? Yun lang. Tips lang naman yun. Balik tayo sa D-type. Okay? Magbibigay tayo ng konting tips sa pagkabit. No? Madalas kasi iba nagdi-DIY, bumibili ng carburetor as magkakabit. So kung magkakabit kayo ng ganitong klaseng carburetor, siguraduhin nyo na fit yung bunganga papunta sa intake manifold. Dapat fit yan, walang singaw. Kapag may singaw yan, hindi na ilapat na maayos. Dapat bago nyo higpitan, inailapat nyo maayos. Dapat walang singaw. Kapag may singaw yung kahit konti, talagang magkakaproblema kayo. At isa pa, ito maraming tatangsahan ito yung part na to. Ito ay dito sinasalpak yung vacuum hose. Vacuum hose na galing sa wait lang, kuhanin ko muna yung sample para may maintindihan. So ayan, tuloy tayo mga paps. Kinuha ko lang itong fuel cap para mas ma-gets nyo yung sinasabi ko. Okay? So tuloy natin. Itong fuel cap na to, ito. May ganito yung yung motor nyo or scooter. Ang purpose kasi ng fuel cap, siya yung on and off, automatic on and off ng fuel nyo. Sa kaalaman na lahat, ang fuel cap napaka-importante. Kaya yan nilagay ng factory or yung manufacturing ng motor. Hindi na siya nilagay nilang fuel cap. Ang purpose kasi automatic off. No? Kasi ang nangyayari, minsan hindi may iwasan talaga na mag-overflow yung carburetor. Kaya may ang purpose nito, i-off niya. Kaya nakapatay yung motor mo, yung fuel na galing sa tangke ay i-close niya. So, kapag in-start niyo yung motor mo, automatic bubuksan niya yung fuel supply para papunta naman sa carburetor. So ito yung hawak ko, ito. Ito yung papuntang tangke, fuel tank. Okay? Para magkaroon ng idea. Kasi ito naman, itong puti na to, na hose. Ito yung vacuum. Papunta yan dito. Example, ito. Ganito yung intake manifold nyo. Dito papunta yan dito. Yan, dyan yung kakabit yan. Yan, parang ganyan, dyan yung kakabit.
Ayan. Ayan. Parang ganyan. Ayan. Tapos ito naman, itong part na to. Ito, may, ano, ito yung papuntang carburetor naman. Dito yung kakabit yan. Depende sa ano Ayan, dito yung kakabit yan. Saan pa yun? Ayan. Kung ganito yung carburetor, dito yung kakabit. Ayan, dito. Ito, ayan, dito. Pero kung D-type, dito naman. Okay? So, yan So, at least kahit paano nag-gets nyo kung ano yung purpose ng fuel cap. Marami kasing mga newbie na hindi talaga nila alam. Pag nagpapagawa sila sa mga shop ng mga ibang mekaniko naman, ang ginagawa nila, sinabi sila, ay mas okay na i-direct na lang daw sa carburetor. Pwede naman yun. Kaya lang ang problema, kapag nagkaroon ng problema, nag-overflow yung carburetor nyo, yari yung gas nyo. Nangyari na sa akin ng ilang beses yan. Nagtry ako na tinanggal ko yung fuel cap direct to tangke. No? Inirect ko dito yung D-type. Nilis ko muna to. Nangyari sa akin yan, nag-overflow talaga. So nasayang yung gas. At tapon, umapaw dito, napunta doon sa air filter. Dito talaga sa lalabas, part niya. Sayang gas mo. Tsaka isa, napakadelikado rin. Kasi yung mga GY6, lalo na yung mga Oxypason, Gala, Royal, basta yung mga GY6 engine, yung starter motor niya malapit lang sa carburetor. So konting patak lang doon ng gas, pwede masunog yung motor nyo. Napakalapit lang ng live wire ng starter motor. Kaya isa rin yun sa mga iniwasan natin. Pwedeng masunog yung motor nyo. Tsaka, siyempre, masasayang din gas nyo. Tutulo yun eh. So, sana mga paps, hindi ko ina-advise na tanggalin nyo yung fuel cap. Sa mga mekaniko naman, wag lang tayo basta gawa. Analyze din natin, i-troubleshoot din natin maigi. Kasi, yung mga customer natin ay natitiwala sa atin. Sana gawin din natin yung best natin sa pagto-troubleshoot. Okay? Itong video na to hindi para siraan ko kayo yung mga mekan. Hindi. Doon lang tayo sa standard na safety features ng motor. Like ng mga GY6 engine. Marami kasi akong narinig o nababalitaan na lalo na yung mga customer ko na mapupunta dito sa akin, nagugulat ako, dinadirect. Sabi ko hindi tama yung pagdadirect na yan. Kasi binabypass mo, kasi hindi naman natin 100% hindi 100% na hindi mag-overflow. At sabihin natin okay pa yung float valve mo, hindi 100% na kaya niyang pigilan yung pressure ng gas, ng fuel galing sa tangke. Mag-overflow at mag-overflow yan. Kaya ako sa inyo, lalo sa mga newbie, ilang tips ko sa inyo, mas maganda kung merong fuel cap or fuel valve. Ang purpose kasi nito, ulitin ko, inulit ko, ang purpose kasi nito ay on and off, automatic on and off. Kapag nakapatay ang motor, i-off niya yung linya ng gas. Pag inon mo yung nakastart na yung motor, susuplayan niya ngayon, i-on niya, susuplayan niya ngayon yung carburetor. Kaya yung purpose ng fuel cap. Okay? So, sana mapapos magets niya, no? Itong video na to ay tips lang naman to para magkaroon ka idea. Okay? So, yan. At saka pala, sa mga magtatanong na madalas tinatanong sa what if kung dalawa yung ganito? Yung pinakasalpakan ng scientific manifold, dalawa yung salpakan niya ng vacuum. Dalawa yung ganito niya, kabilaan. Mga paps, kung wala naman talagang kakabitan, pwede yung salpakan ng hose yun, tapos disable na lang,
lagyan nyo lang ng tornilyo sa, itong hose, tapos lagyan nyo lang ng tornilyo na sakto dito. Sakto yung tornilyo sa hose. Disable nyo lang kung wala talagang kakapitan. So, depende kasi sa sa design ng motor, depende sa available ng vacuum. Kung meron namang sasalpakan, like meron kayong sa emission, no? Kasi sa emission na kalimutan ko yung tawag doon. Basta yun, vacuum din yun. Dun, isa yun sa pwede yung pagsalpakan. Okay? Pero kung wala, i-disable nyo lang. Tapos, pwede naman yun. Ang importante, meron kayong vacuum. Yung vacuum hose, ito yung vacuum na to, napaka-importante nito. Huwag yung babaliwalain kasi yung vacuum, napaka-importante yan sa makina. Para ibigay niya yung magandang performance. At matulungan yung makina na makahigop ng gas. O kasi pag walang vacuum, may hirapan din yung carburetor na i-distribute yung fuel papunta sa combustion chamber. No. Kaya napakahalaga na maayos ang pagkakasetup ng motor nyo at dapat may vacuum. No. Ayun lang. Tips lang naman to para at paano magkaroon kayo ng idea. Okay? Sa mga isa pang nagtatanong, interpret daw sila, nagpupugak-pugak, check nyo muna tong mga to. Yung O-ring. Kasi pag damage na yan, talagang magkakaproblema kayo dyan. Kasi lapat na lapat yan sa cylinder head. Kasi kung may damage yan, palitan nyo na. No? Yun lang yung mga tops. Tapos, magbibigay tayo ng konting tips sa pagtotono. Pero hindi ko sinasabi na pag ginawa nyo ay 100% magiging okay na yung motor nyo, no? Ang pagtotono ng carburetor ay mas better to ginagawa actual. Minsan nga ginagamitan pa to ng aparato talaga, kaya lang wala akong ganung aparato kaya di ko maipakita sa inyo. No? Yung sinusukat niya yung RPM talaga. So ito, ang alam niyo mga carburetor, actual talaga ginagawa talaga to. And yun the best para makuha yung eksaktong tono. Itong papakita ko sa inyo pagtotono, pagpipihit ay reference nyo lang. Pwede nyo gawin. No? Pag umakay sa motor nyo, di okay. Kung hindi, huwag nyo naman ako sasihin. No? Hindi naman 100% to ay talagang magiging okay yung motor nyo. Kasi ang pagtotono, ginagawa talaga yan. Actual talaga. Okay? So, tara, simulan natin mga waps. So, sa pagtotono naman sa D-type, ang gagawin nyo, syempre, kailangan mainit yung makina ng motor nyo. Tapos, isasara nyo itong fuel air. Sa ganito klaseng carburetor na D-type, ang tawag naman dito sa screw na to ay fuel air screw. No? Sa ganitong carburetor, no, na halos pares sila ng CT100, ang tawag naman dito ay air fuel. Ito yung dito siya tinutono. Ito naman ay idle. No? Ang idle naman ng D-type, ito pinaka-idle niya. Okay? So ganito mga paps. Sarado nyo muna. Tips lang to Close muna, close. Tapos, pwede kayo mag-mark dito. Sample na close na, no? Close na. Mark, huwag nyo namang higpitan ng todo. Yung sakto lang na hindi nyo na mapipipihit. Huwag naman sobrang higpit. No? Yan, katulad yan, ganyan. Huwag nyo masyadong ng pwersa. Kasi markahan nyo dito. Pwede kayo mag-mark dito. Pwede dito. Depende sa inyo. Basta mag-mark kayo. Yan, mark kayo dito. Yan. Sample dyan, mag-mark kayo dyan. Yung sample dito, mark kayo dyan. Wala. Tapos ikot kayo ng mga 1.5 o kaya 1 turns muna. 1 turns. Yan, kalahati Isa. Yan. Tapos start nyo. Tapos dahan-dahan. Pero ito, dapat pipihitin nyo rin ito ng na parang tataasan nyo idle bago nyo gawin yung ulitin natin para mas magat nyo talaga.
At sa pa, no, safety tips, no, pag ginagawa niyo yung pagtotono, siguraduhin nyo ha, But I'm on mobile, my laptop. siguraduhin nyo na But I can see your na naka-center stand yung mga motor nyo. Okay? Mamaya lalo na sa mga scooter. Kasi pag hindi yan naka-center stand at ginawa nyo yung pagtotono, baka habulin mag ano kayo, tumakbo yung motor nyo. Kasi scooter, alam niyo naman, automatic yan. Hindi yan tulad ng mga manual o semi-matic. Okay? For safety first, check this center stand nyo muna yung motor nyo kung gagawin nyo yung pagtotono ng motor nyo, lalo na sa mga scooter na carburetor. Okay? For safety first. Okay? So gawin nyo, step, iyan nyo muna to. Itaas nyo muna yung idle. confirmation. They are Tapos, nakalas na, hinigpitan nyo na. production business. Close nyo yung ano. Example, naka-close na. Yan. Close na. Pihitin nyo siya ng dahan-dahan. Naka-start na yung motor ha. Start ang motor. Dahan-dahan. Pihitin nyo siya. So, habang pinipihit ka, tumataas yung ano, yung RPM. Example, pinihit nyo siya, no? Bilang kayo. I'm not Kalahati. certain on Yan na. Kalahati bilang. Kalahati. since he is Isa. updating the schedule. Ito yung mark natin ha. Ito yung mark natin. Isa. Inclusion of Isa't Shanghai. kalahati. And there's So, sa palagay nyo, Vietnam. sa isa't kalahati at Thailand. So, pinipihit nyo pa ng dahan-dahan finalize that. at tumataas pa yung RPM, ituloy nyo lang. Pero kapag So, for now, yan. kapag pinipihit nyo paluwag at hindi na nagbabago o hindi na yung RPM niya hindi na tumataas, i-stop na kayo doon. Stop na kayo doon. No? Okay doon. Tapos, ang hahanapin nyo ngayon, lahat nyo na yun, yung pinakamataas na RPM, di ba? Sample dyan. Sa 1 and 1 half turns na hanap nyo na. Sample dito. 1 turns and 1 half. Hanap nyo na, pinakamataas na RPM. Stop na kayo doon. Tapos, pabalik nyo naman yung pihit. So, dahan-dahan yung pipihitin. Dahan-dahan yung pipihitin. Hahanapin nyo naman yung low RPM. No, kalahati. No? Tapos, isa. Sample lang ha. Ibig sabihin, sa kalahati pa lang, sa mahigit kalahati pa lang ay na-reach nyo na yung low RPM. Yung sample, nandito yung low RPM. Ang gagawin nyo, ano nyo siya, isi-center nyo siya sa pagitan ng high RPM to low RPM. Sana mapaps ang gets nyo, no? Ganun kasi mapaps ang pagtatono ng carburetor. Kukunin mo yung high RPM saka low RPM. Tapos, sa pagitan ng high at low RPM, example, nandito yung high, nandito yung nakuha yung low RPM, igigitna nyo siya sa pagitan ng high RPM to low RPM. Ibig sabihin, yun na yung exact na tono niya. No? Tapos ngayon, example, naset nyo na, bababaan nyo na yung idle. Yung sakto lang na hindi mamamatay yung makina ng motor mo. Okay? Balik nyo na. Pababaan, itatama nyo na idle. Depende sa inyo, nasa sa inyo na yan. No? Kung ano yung mas magandang or tamang idle na sa motor mo. Okay? Sana mapaps ang gets nyo. Tips lang naman ito mapaps. Ganun ang yung sinabi ko sa pagtotono, ganun talaga ang pagtotono niya. No? Mas sa ganda ka, actual talaga ginagawa. Kaya lang, hirap talaga. Actually, napakahirap i-explain talaga nito. Sana na-gets nyo mapaps, no? Pasensya na kung hindi man medyo naguluhan kayo sa explanation ko. No? Sa akin lang naman may kahit paano, may makuha kayong tips
sa ano ko. So ayun, mahaba na yung video natin mga paps. Baka masabihan na naman tayo madaldal. Oo, alam mo naman na. So sa akin lang naman, sinisira ko lang naman yung mga konting kaalaman. Okay? So itong carburetor to, ano to, tatry ko rin i-restore to. Kasi alam ko, repair kit lang problema nito. Kasi wala naman kasi mabibilan ng repair kit dito. Kaya ang ginawa ko, tapos na bimili ng repair kit, bimili na ng bagong carburetor. So ito, pag may time ako, siguro, ibibidyoan ko rin para magkaroon ka ng idea. Maghahanap ako ng repair kit nito at i-restore ko to. Tatry natin kung magtitino siya. Okay? Yan. Tapos, ito pang ano, ganitong carburetor. So, pag mga ganitong carburetor, madalas to, nasa 1 turns lang to eh. 1 turns and 1/8. Ganun lang naman yun. Okay? Ganun lang yun. So, isa pa rin, kung masipag kayo mga spark plug welding, mas maganda. Tapos talagang actual na makikita kung ano yung sunog ng spark plug nyo. No? Nasa inyo yung optional lang yung mga paps. Kasi ako hindi ko na ginagawa, tinatamad ako magkalas-kalas eh. Kasi isa pa dyan, lalo na sa mga newbie, pag spark plug reading, ingat din kayo kasi pwede ma-lost thread, yung thread, pinaka-thread ng cylinder head na kung saan natin sinasapak yung spark plug. Okay? At sa pag-tips, sabi ko na rin, total, mahaba na yung video eh. No? Sa mga magkakalas ito, madalas ito na, na bimibilog na lost thread. Mga paps, kung mahilig kayo mag-DIY, bili kayo ng ganitong tools na ganito, impacto. Tapos, gagawin nyo, pupukpukin yan dito. No? Ito ginagamit ko sa mga may higpit na tornilyo. Katulad dito. Yan. Katulad dito. No? Bili kayo ng ganito. Mag-invest kayo ng mga tools na para at least mapadali yung pagdi-DIY nyo o PMS nyo ng mga motor nyo. Okay? Hindi pwede yung basta lang bara-bara. Minsan at least na mapaganda, nakakasira pa. Okay? Gamit kayo mga proper tools katulad nito. Okay? Gusto nyo, share ko lang din. No? Yan ang mahaba ng mga video. No? Yari na naman tayo. Sabihin, madaldal na naman tayo. Okay? So, at least yung dinadaldal natin, may mapupulit kayong kaalaman. No? Pasensya lang sa mga bang video, mga paps. Sana may nakatulong to. Kung nakatulong to, huwag nyo naman kalimutan i-share at like yung video na to. Maraming salamat mga paps sa mga supporter nyo. God bless. Bye-bye. Ciao.